Dito ko kinuha yung blood sa may dulo ng mga daliri ko, lahat yan. Nung naubos na dyan, ganyan, dito naman sa kabila. Para sa akin kasi, yung sining ko, tools siya. Kagamitan lang siya para yung tools na yan, magamit mo siya para gumanda ang isang bayan. Kaya sabi ko nga, rural development through arts na uunlad ang bayan sa pamagitan ng sining. Kayo pala. Tara, kape tayo. Welcome to another episode of Kape Tayo with Consi Banjo. Since February is National Arts Month, hindi natin palalampasin na makapag-interview o makasama ang isang San Joseñan na lubos na kilala sa larangan na ito. An internationally renowned folk and blood artist, pride of San Jose City, Pantabangan, and the whole Nueva Ecija. The next national artist. Ladies and gentlemen, Sir Elito Amang Pintor Circa. Magandang hapon po. Hello po. Hapon. Amang Pintor, kamusta po? Art Months ngayong buwan na to. At siyempre, pag Art Months, napakadaming activity pagdating sa sining. For sure po, nakita ko po yung posts niyo sa Facebook. You were invited to a lot of events, to a lot of programs dito sa Nueva Ecija at sa Manila. Kamusta po? Sobrang dami po sigurong imbitasyon. Oo, yan. So, pag tumungtong talaga yung February, talagang busy kasi yan yung pinaggagayakan ng mga artist talaga pagdating ng February. Pero nasa labas sana ako ng bansa nitong February, kaya lang hindi natuloy yung show namin. Sabi ko, sige, ibuhos ko na lang yung time dito. Dito po sa ating bayan. Kaya maraming salamat po despite of your busy schedule. Napagbigyan niyo po ang Kape Tayo na makasama namin kayo. Alam niyo po, isang karangalan actually to have you in this program. Ang programa naman po ito ay ang hangarin lang po ay mai-feature natin yung inspiring stories ng inspiring people dito po sa ating lungsod sa San Jose. Hoping po sa mga makakapanood, makahanap po ng inspiration, ng motivation to do better and to be better in life. Pero, Amang Pintor, alam ko po kayo po ay matagal ng residente ng lungsod ng San Jose. Pero balita ko po, kayo po ay taga Pantabangan talaga originally. Pantabangan ako. So, mula nung nagtrabaho na ako sa government, dito na ako nagpagbahay. So, dito na rin lahat ng mga anak ko, no? Nagtatrabaho yung misis, nandiyan sa DepEd actually. Opo, si Ma'am Circa po. Amang Pintor, pwede niyo po ba kaming dalin? Nung kayo po ay bata pa lamang, gusto po naming malaman kung paano kayo napunta sa mundo ng sining. Kumbaga, ano po ang naging inspirasyon o motivation nyo? Ito po ba ay dahil sa isang tao o dahil sa isang pagkakataon? Ano po? Can you share it to us? Yung sinabi mo, combine lahat yan. Wow. No? Nasa tao din yan, nasa environment. No? At nung panahon kasi namin, alam niyo naman na ang bayan namin, no, pinalubog yung bayan. So, lumikas sa bagong lugar na medyo mataas. So, magmula nun, parang nung panahon na yon, kung naranasan natin yung pandemic, talagang yun yung buhay namin nung panahon noon. No? So, walang makain. So, nirerasyonan kami ng government through yung mga helicopter, binabagsakan ng mga pagkain, ganyan. Pero ganun pa man, yung pagiging artist natin, no, maganda na naaranasan din yung gano'n. Unang-una kasi sabi nga nila, no, yung kahirapan nagpapatibay sa pagiging tao. No? So siguro gano'n yung nangyari, no? Kasi parang naging challenge At the same time, yung view ng bayan namin, inspired ako doon kasi unang-una, mayroon siyang lupa, may tubig. No? Tapos, nung time na yon talagang virgin forest pa yung makikita mo doon So, napakaganda. Tapos, ang daming ibon. Yun ang maganda doon. Kaya yun, siguro, yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon. Yung bata ako. At the same time, siguro humawak ako ng, di pa lapis noon no? Kasi 5 years old pala ako. Opo. Ang hawak ko noon, uling sakalan Ay, totoo.
So, diyan ako nagsimula. Yung tatay ko din, gumagawa ng drawing. Minsan, puro duling na mata. Ganon. Mga nakakatawa ba na karakter. So, tumatawa ako ng tumatawa doon. Yung pala, yung pagtawa ko, may kakibat na yun na inspirasyon. So, ako rin, mawak na rin ako ng pan-drawing. Dudrawing na rin ako. Mga nakakatawa din kasi ginagaya ko yung gawa ng project. So, ayun, na-inspire ako doon sa ginagawa ng tatay ko. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Kapag nagtuturo rin ako sa bata, gusto ko tumatawa sila. Opo. Kasi pag tumatawa sila, parang ang bilis-bilis, mabilis na pumasok sa isip ng bata yung iyong itinuturo. Totoo po Parang yan ganun. kasi kapag merong kaakibat na emosyon, positive man po or negative, talagang yung isang pagkakataon na yon talagang hindi malilimutan. Tatatak talaga sa puso at isip ng isang tao, lalo na ng isang bata. Yes. Nakakatuwa po na malaman na kumbaga hindi lang isang desisyon na ikaw ay nag-iisang pintor, ikaw ay naging isang artist, kumbaga, dinala ka ng pagkakataon, dinala ka ng inspirasyon ng iyong tatay, ng istorya ng iyong lugar sa Pantabangan. Yun po yung mas nakaka-inspire. Kumbaga, merong magandang istorya na nasa likod ng isang kwento na nakikita namin. Gaya ng isang artwork. Di ba po, makikita natin maganda yung picture. Pero kapag nalaman po natin yung story, yung kwento behind that picture, that masterpiece, mas ma-appreciate po natin, mas mabavalue natin. Nung kayo po ay bata, at nakikita nyo po na kayo ay meron talagang puso at talento sa pagpinta o paggawa ng artworks. Paano po ang story nito? Kumbaga, talaga bang nagkaroon talaga kayo ng passion to really do it? Kasi dito kasi sa Pilipinas, medyo mahirap pong tahakin ang landas ng isang artist dahil mahirap financially. Yes. Kumbaga maraming struggles and challenges. Ano po yung story nyo pagdating dito? Nabanggit mo yung passion. No? Passion, saka dalawa kasi ang tinataglay ng artist pagdating sa talent. Passion, at saka yung tinatawag natin na skill. No? Yung passion natin, ito yung pinakamahirap na matutunan. Actually. Pero ang pinakamadali sa lahat, yung skill. Kasi yung skill kasi, oras-oras, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon mo siyang gawin, mape-perfect mo. Opo. Yun. So, skill yun. Pero yung passion, mahirap. Kasi passion, parang yung hilig mo eh. Opo. Mahirap i-develop talaga. Pero marami rin paraan kung paano mo siyang ma-develop. Tulad nung bata ako noon, paano na-develop yung passion ko, yung hilig ko sa pagpipaint. Actually, lahat naman ng sining, tayong lahat na tao, no, may taglay na sining. Kaya lahat itong sining na ito, nasa sayo na yan kung saan ka mag-concentrate. Pero tayo, bata pa noon, lahat yan sinusubukan natin eh. Opo. Sinusubukan natin sumayaw. Opo. Sinusubukan natin magsulat. Diba? Sinusubukan natin mag-drawing. Yan. So lahat yan, common lahat yan. Yun nga lang, mayroong kang magiging paborito sa lahat eh, ng gusto mo. So papasok doon yung passion kasi, halimbawa, kasi nagdadala din yun eh, parents eh, no? Magulang. So, nakikita nila kung saan ka talaga mas tutok, ika nga, no? Kung saan ka mas tutok. Yun pero yung ibang magulang kasi, no, hindi napapansin sa anak nila yun eh. Pero itong sa magulang ko kasi, nakita nila yun. So, kaya nung time ng malit ako, ang support nila sa akin pagdating dyan, no, yung papuri. Yan. So nakita lang, nag-drawing ako. Wow, ang ganda naman, di ba? Wow. Lalabas yun, pupunta sa mga kapitbahay. Tingnan nyo yung gawa ng anak ko, di ba? Wow. Tingnan nyo, 5 years old, ganito drawing, yung mga ganon. So malaking bagay yun. Isa yun na nagbuboost ng passion ng isang sa atin, no? Isa pa, nagbuboost ng passion natin, yung narinig natin na music. Narinig natin na papuri, narinig na music natin sa paligid, yung muni ng ibon, lahat yan. So, nakakapag-develop ng passion yan, yung kahiligan mo. Kaya pag, halimbawa, music, nakarinig ka, ganda-ganda naman ng music nito. So, pwede kang magpinta, pwede kang about sa arts, no? So, nadidevelop yung emotion mo, nadidevelop yung hilig mo sa arts. Oo nga po. Totoo po yung sinabi nyo, no, na nung bata tayo, marami tayong sinusubukan. Kumbaga, kahit ako po, sinubukan ko rin mag-drawing eh. Yeah. Sinubukan rin po sumayaw, kumanta. Pero mayroong isang bagay na
magiging passionate ka na gawin kasi nga masaya kang ginagawa. Mm. And at the same time, maganda po yung sinabi nyo kanina na meron kang naririnig na papuri mula mismo sa inyong mga magulang. Yan, no? Kumbaga yung affirmation na natanggap nyo po sa inyong pong mga magulang, sa mga tao na nakapaligid sa'yo, kumbaga yun din po yung naging dahilan kung bakit pinagpatuloy nyo po yung puso nyo. Kaalaman nyo rin po sa singing. Sa aking research po, kayo ay gumagamit ng Dugo. sarili ninyong dugo para makagawa ng Saka buhok pa. saka pati po buhok ng isang masterpiece. Paano po kayo dumating sa ganitong paraan? Kung babalikan natin yung pagkabata ko, no? Yun nga, nagsimula ako dun sa Uling Sakalan. Opo. No? Kasi unang-una, nung time na yun kasi malalayo, walang masakyan papunta sa kabilang bayan, di ba? Ang pinakamalapit na bayan namin na pinupuntahan, Rizal. Opo. So, pangalawa itong San Jose. So, yung time na yan, dahil sa bihira lang yung mga sasakyan doon, no? Karamihan sa mga magulang noon, para makapunta sa kabilang bayan, naglalakad pa sa sapayan. Diba? Opo. O yung may mga kaya-kaya na, may mga kabayo, may kabayo. Ganyan. Yung iba naman, kasi ang sasakyan doon, parang weekly lang siya kung lumuwas na gano'n. Pero ang nakakasakay lang doon, siyempre may mga pera-pera lang. Opo. Gano'n. So doon ako nagsimula sa mga tinatawag natin na indigenous material. No? Yung mga kagamitan sa paligid natin na available. Like yung pag gusto ko maghanap ng kulay blue, kulay puti, yung mga gano'n, yellow. So yung yellow nakikita ko doon sa katas ng kamatis. Opo. So, kaya katas ng kamatis yung ginagamit ko nung time na yun. Yung red, nakikita ko dun sa although pag natuyo siya brown na, yung toyo. Toyo. Ganun. Tapos may red din yung gumamela. Akala ko hindi Opo. kukupas, no? Yung ginagamit yung gumamela, yung pala kukupas din. Pero may mga ilang kulay ako noon na yung mga katas ng halaman, puti, nakakuha ko noon. Puti, may puti ako. At the same time, ang paborito ko noon yung lumboy, kanila sa Ilocano. Yung duhat. Duhat. Kasi violet yun, no? Opo. Diba? So, yung duhat na yan, nakakakuha kami kasi maraming punong kahoy doon sa gawin namin. Kasi Fortune Forest pa nung panahon na yun. Opo. Pag nanggaling kami sa school, pauwi, dumadaan kami sa puno. Yan. Kukuha kami tuloy. Yung damit ko, didrawingan ko gano'n. Grade 1 ako noon. Didrawingan ko. Pagdating ko sa bahay, talo ako sa magulang. Kasi nga dinuman mo na naman yung damit mo, ganyan. Pero di na po nila alam, it's your way na, growing sa art, ano? Nung medyo umedad-edad na, yung mga pininsan ko, sabi ng pinsan ko, alagaan niyo yung anak niyo kasi artist yan. Kasi hindi naman alam kung ano yung artist talaga, alagad ng singing. So artist yan, ganyan, balang araw, magagamit yan. So yun, magmula nun, sinupunta naman ako ng magulang ko pagdating sa gano'n, kahit na kung saan ako nagdo-drawing sa Punda ng Unan, sa Kumot. Dati pinapalo, pero nung literal, hindi na. So yun, doon ako nagsimula sa mga indigenous material. Yung blood, aksidente lang. Pag nasusugatan, ginagamit ko siyang pang-drawing ng petals ng bulaklak. Yeah. Kasi red siya, di ba? Akala ko hindi na kukupas So yun, pang petals. So literal, nakikita ko nag-brown. So ang ginawa ko, pag nagdo-drawing naman ako, pinipirmahan ko na lang ng blood yung iba. Pero noong pa, hindi ko sinasabi yun. Ganun. Nung nag-college na ako, yearly kasi lumalaban ako sa labas through yung DCSCO noon, sa painting contest noon. So, lagi naman nananalo. Kaya nung pag-graduate na ako, 1992, binigyan ako ng tribute ng CLSU bilang first student artist ng university. So, sabi ko, maglabas ako ng obra na hindi malilimutan ng CLSU, ganyan. Ang target ko, CLSU lang actually. Sabi ko, hindi malilimutan. So, yung CAS lobby, maluwang-luwang yan yung CAS po. So, ginawa namin doon, hinakot namin yung mga painting sa bayan namin. So, napuno ko yun. Hiniram ko lahat yun, hiniram lang. Kasi mga paggawa sa akin ng bata yun Opo. Kasi nung bata kasi, ang style ng nanay ko, "Uy, gawa mo yung yung auntie mo, bibigyan ka ng sapatos daw." So, palit lang ba? Palit. Kaya yung yung painting ko, kumalas sa pataba nung time na yun. Ngayon, nung hiniram ko yun, napuno ko yun. Pero nung naglabas ako ng obra, sabi ko, ano kaya
Kasi, di ba, may humanities nun, na Opo. pag-aaralan ng kahit paano yung tungkol sa arts. Arts. So, sabi nila, kapag artist ka daw, dapat meron kang estilo. Oh. Yung sarili mong style. May kumbaga signature. Yes, meron kang subject. Ganun Tapos medium. Yan, para makilala ka sa larangan ng sining. So, sabi ko, ang subject ko, meron na ako, yung Alamat ni Mingan, yung myths at saka history ng bayan, no? Yung, sabi ko, sa style, mayroon na rin ako yung style. Medium na lang ka ako. Ano kayang medium ko? Ngayon, nag-decide ako ngayon. So, binalikan ko yung pagkabata ko. Gagamit kaya ako ng uling sakalan? Sabi ko, katas ng ganito, yung toyo, yung kamatis kaya, blood. Yan. So, pinag-isipan ko, matagal ko pinag-isipan niya, kung blood ang gagamitin ko. Kasi, alam mo naman, pag blood, ang daming ganyan, daming lalabas na issue yan. Hindi, at saka madaming lalabas na issue. Either na tawagin kang buwang, ganyan, o may tililing, yung mga ganyan. Totoo po. Pero, ginawa ko, sige, blood na nga lang. Ayan. So, yung unang painting na yon ginawa ko siya doon sa fisheries. 1992 yon. Sinimulan ko ng alas 6 ng umaga hanggang gabi. Pumunta ako sa infirmary, nagpapakuha ko ng dugo, ayaw nila akong kunan. Dahil sabi nila, hindi po kami pumapatay ng tao dito, bubuhay kami. So, nagsariling sikap ako. Dito ko kinuha yung blood sa may dulo ng mga daliri ko, lahat yan. Nung naubos na dyan, ganyan, dito naman sa kabila. Binabantayan ako ng isang brad namin doon, yung ka-member namin sa Artist Club noong panahon na yan. Si Cesar Macalinaw, hindi ko malimutan yan. Kasi siya yung bumantay sa akin, alas 6 ng hapon hanggang madaling araw ng alas 5, gano'n. Ay, bagsak na akong nakagat na ako. Alam niyo po, kayo yung literal na gumagawa ng dugo at pawis. Yung ko pala, yung kaya buhok pala, yung nung 9 years old ako na gumamit ng enamel, yung tatay ko, kumukuha sa akin ng buhok, iniipit sa lata. Tapos nilalagyan ng sanga, yun yung brush ko nung maliit ako. Kaya lang dahil sa lagkit ng enamel, naiiwan yung mga hibla ng buhok. So, nahihiya pa ako nito, tanggal ko. So, balik tayo doon sa blood, 1992, 1992. Yung painting na yun na ginawa ko, ayan sa likod mo. Oh, ayan. Ito po. 1992. 1992. Mas matanda pa po sa akin ito. Ayun yung date niya. Ito nga, 92, circa 92. Mas matanda pa po sa akin ito. Yan yung sinasabi kong obra ko yun. Okay. So, dinisplay yan sa cast, pero hindi ko inamin na blood. Maraming nagtatanong, anong medium ginamit mo rito? Sabi niya sa akin. Ano yan ako? Enamel. Ba't inaamuin lang ganun? Ba't parang malansa? Ganun. So, yun yung kauna-unahang blood paint ko ginawa. Time na yun. Meron po ba kayong kwan dyan? Ginaya na tao? Wala naman. Nakaharap ako sa salamin. Kayo po ba yan? Yes. Yan itsura ko sa malit nung Ito pala si Amang Pintor noon. Uso nun yung tinatawag na global warming. Yung umiinit na yung mundo. Diba? Malaking issue no, nung 1992 yun. Climate change po. Climate change, malaking issue. So, kaya yan na rin ang nag-decide ako na blood na rin yung gamitin kong medium, no? At the same time, tamang-tama doon sa climate change. Kaya tinawag ko siyang indigenism arts kasi para siyang movement campaigns against global warming. You know? So, para may pahayag mo yung damdamin mo tungkol sa awareness ng environment, no? Maglabas ka siyang bagay para mabilis na may disseminate yung information, parang gano'n. Behind this arts po, ano po yung ina-advocate nyo din talaga? Unang-una, yung environment. Environment. Kasi nakita ko kung ano yung ganda ng kalikasan ng panahon ko eh. Oo nga. So, kaya lang nawawala na ngayon. So, dapat maibalik. Pangalawa, sa mga bata. Number 1, yung balikan yung mga bata, turuan sila ng magandang asal, educate sila, ganun. Kasi, sabi nga ni Jose Rizal, di ba? Sila yung future. Tama naman. Sila magiging future sa susunod eh. Kapag matanda na yan, mahirap ng turuan. Kaya hanggat bata pa lang, turuan mo na sila. Sinisimulan na. Then speaking about mga bata, Amang Pintor, napag-usapan na rin po natin yung mga kabataan, yung next generation. Meron po ba kayong gustong sabihin sa mga kabataan na gustong i-pursue yung larangan po na ito? Especially po, Amang Pintor, yung mga kabataan na katulad po ninyo na nanggaling sa hirap, nanggaling sa ordinaryong backgrounds. Ano po yung pwede nyo sabihin sa kanila? Kasi marahil
for sure po, yung mga kabataan na yan, kinukonsider yung maraming bagay. Kikita ba ako dito? Kaya bang sustentuhan nito yung pangangailangan ko? Pangangailangan ng mga magulang ko, ng pamilya ko. Unang-una sa lahat, pagpatuloy lang nila yung hilig nila pagdating sa arts, no? Mapopostrate ka dyan kapag ang target mo talaga magpayaman eh. Okay. Kasi sabi nga nila, wala daw pera sa painting. Pero hindi totoo yun. Meron naman talaga kung tututukan mo. Para sa akin kasi, yung sining ko, tools siya. Kagamitan lang siya para yung tools na yan, magamit mo siya para gumanda ang isang bayan. Kaya nga sabi ko nga, rural development through arts eh. Nauunlad ang bayan sa pamagitan ng sining. Mga ganun. So, ginawa lang tayong tools para yung talent na ibinigay sa atin na pagpipinta, pagsusulat, at kung ano man yan, no, eh ginagamit natin para mapaganda ang isang lipunan. Ayun. Oo, yun ang totoo. Napaka-noble po talaga, no? Yung ano natin, may hilig tayo sa arts, no? Nakikita naman natin, hindi naman tayo kikita ng ganong kalaki doon. Di, siyempre, hanap ka ng ibang way. Ayun. So, magtrabaho ka, di ba? Para ma-sustain mo yung hilig. Yung passion Ganun lang yan, mo. yung passion, sustain mo. Kasi, kung yun din doon ka nagsimula at gusto mong kumita ka agad doon, talagang mahirap. Opo. Bihira lang yung gano'n. Kumbaga, dadating naman tayo sa pagkakataon na yun. Yes. Tulad po na nangyari sa inyo. Amang Pintor, meron po akong tanong. Mm. Kasi, you are well-known na po, kumbaga, hindi lang dito sa ating bansa. You are internationally renowned, kumbaga. Na-feature ka na po sa maraming programa dito sa loob at labas ng ating bansa. Sa katunayan nga po, ito po, sa isang sikat na libro sa buong mundo. Alam ko po, lahat alam ito. Yung Ripley's Believe It or Not, na-feature po ang ating very own Amang Pintor. Si Amang Pintor din po, sa pagkakaalam ko, na-feature ka rin po sa History Channel. At sa marami pang international programs. Ang tanong, Amang Pintor, ano pa po ba yung goal ninyo? Ano pa po yung gusto ninyong makuha o marating? Sa akin kaya natin tinatarget din yung mga ganito, no, mga international. Kasi yan yung way na para ma-preserve mo yung hindi lang history ko lang, kundi history mismo ng bansa natin din eh. Yung kultura natin. Either isulat mo siya, gawan mo siya ng pinikula, gawan mo ng painting, i-publish mo sa lahat. So, mag-preserve siya. Yes. Yung natin, yung target pa, no? Sa ngayon, meron akong isa, no, na target. Ito yung Guinness. Oh, Guinness Book of Kasi Records. yung sa Ripley's meron na eh, di ba? Opo. Guinness naman ako ngayon. Ano po Yan, particular na record ang tina-target nyo? Kung pwede po i-share na ngayon o hindi pa? Pwede naman kasi lumabas na sa mga international media yan eh, nung nag-interview. Nabanggit ko na rin yan. No? Meron akong kasalukuyang ginagawa. Ang haba ng canvas ay 100 meter. 100 meters? So imagine mo yung 100 meter. Ang taas na siguro mga 8 feet? 8 feet siguro ang taas malaki niya. po ito. Ba siya o 5, mga 7 feet, ang taas lang. So yan, yung haba na yan sa 100, dugo ko rin yung gagamitin ko lang. Lahat po dugo. Pero ang gusto kong ipaloob doon, no, yung una-una, yung history ko, yung history ng bayan namin, history ng kung saan ako ngayon, sa San Jose, history ng Nueva Ecija. Ayan. Wow! At the same time, history ng Pilipinas. At saka yung mga pinupuntahan ko mga bansa kung saan ako na-travel. Gusto ko lang ikumpara yung kultura ng Pilipinas, yung kultura sa mga bansa na napupuntahan ko. So yun yung nakapaloob doon. Nakako po, nakaisa pong karangalan. Nakaisang metro pa lang actually dyan. Isang metro. Sa tingin niyo po, gaano katagal ang gugugulin ninyo? Kasi Kaya hindi naman pwede kayo maglabas agad ng isang galong dugo. Kaya ko naman gawin yan ng isang taon kung tutuusin. Okay po. Pero tututok ako doon. Kaya lang, siyempre, Dami niyo pong kailangan natin engagements. maghanap buhay din. No? Dagdag ko lang doon, no? Yung, kaya lumalabas din ako ng bansa kasi nga, gusto kong i-promote yung indigenism arts. Okay. So, kasi tapos na tayo sa Pilipinas, ang dami-dami natin pinuntahan hanggang Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Nagli-lecture tayo about doon sa pagmamasa kalikasan. True indigenism arts. Pag sinabing natin indigenism art, ito yung mga artist na gumagamit ng mga indigenous material. So, pinapakilala natin yan sa ibang bansa para at least, kasi meron ng abstract, impressionism, Opo. realism, Realism. mga zim-sim-sim-sim. Sa Pilipinas, anong nanggaling na zim sa Pilipinas na nakilala sa buong mundo?
Wala, di ba? Opo, wala. Ito ngayon, indigenism. Indigenism. Some arts. Very interesting So, po, dito ano? sa Pilipinas galing mismo yung salita na yan. Oh. So, ang kagandahan nun, part siya ng contemporary arts. Wow. Yun. So, pinapakilala natin yan at yung mga embassy na nagbibigay ng award sa atin, recognition, no? So, lagi nakasama yon yung word ng Indigenism. Ang word po ba na ito ay kasama na talaga sa as official word? Unti-unti, nagkakaroon na siya, no? Ah. Kasi meron na siya sa lahat ng publications, eh. At saka sinasabi, yung mga media sa international, so ginagamit din nila yan. Kaya unti-unti, makikilala yung word. Ayun. ng indigenism. Dahil po yan sa inyo Yeah. at sa mga iba't iba pa pong marami pang mga pintor, artist na nai-inspire at na namomotivate po sa inyong mga gawa, sa inyong kwento, sa inyong buhay. Na-excite po ako dun sa Guinness Book of Records. Nako, aabangan ko po yan at maraming mga taga San Jose, taga Pantabangan at buong Nueva Ecija at buong Pilipinas ang maghihintay at naniniwala po ako matutuwa at makakaramdam ng karangalan, makakaramdam po ng pride sa kanilang puso having you as our very own amang pintor.